Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at ito nga mga karibin natin, kapapasok lang. Diyos ko po, grabe ang nangyari kay ex-President Duterte. Kumpirmado ng Palasyo ICC umatake na. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po dito kay Philippines Trending News. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Samantala, tumaas ang trust and performance rating ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Yan ay naitala ng huling quarter ng nakalipas na taon base na rin sa panibagong survey mula sa tugunang masa ng Octa Research Group, kung saan trust rating ni Pangulong Marcos ay umakyat sa 76%. Ito ay 3% na mas mataas kumpara naman sa ikatlong quarter ng 2023. Pagdating naman sa performance rating ng Pangulo, nakuha nito na mayroong 76% na mas mataas kumpara sa 65% na naitala noong Oktubre ng nakalipas na taon. Samantala, nakakuha naman si Vice President Sara Duterte ng 77% na trust rating. Mas mataas yan sa 75% na naitala noong third quarter na survey. Gayon din, 75% ng mga nasa hustong gulang ng mga Pilipino ang nagsabing sila ay nasisiyahan sa pagganap ni Vice President Sara sa kanyang tungkulin. Mas mataas yan kaysa naman sa 70% na kanyang nakuha noong third quarter ng nakaraang taon. Nakakuha ng pinakamataas na trust rating si Pangulong Marcos sa bahagi ng Visayas na nasa 79%, habang pinakamababa naman sa Mindanao na nasa 69%. Si Vice President Sara ay mayroong mataas na trust rating sa Mindanao na nasa 99%, habang ang kanyang trust rating sa Luzon ay nasa 64%. Ang usapin ng performance o kaya naman ay pamamalakad ni Pangulong Marcos, kakuha ito ng pinakamataas na satisfaction rating para sa Balance Luzon. 77% po yan, habang ang pinakamababa ay sa Mindanao na 57%. Para kay Vice President Sara, ang pinakamataas na satisfaction rating ay mula sa Mindanao na 97% at 61% naman mula sa Luzon. Ang naturang survey ay isinagawa mula Disyembre 10 hanggang 14 ng taong 2023, kung saan ay nakapanayam ang 1,200 respondents para naman sa nasabing proyekto. Sa mga karagdagan nating balita, ibinunyag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na sinabi sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatanggap ito ng impormasyon na maaari siyang arestuhin anumang oras. Yan ay sa gitna ng isinasagawang investigasyon ng International Criminal Court kaugnay sa drug war ng kanyang administrasyon na nakalipas. Inamin ni Roque na nang sabihin ng dating Pangulo ang tungkol dito, hindi siya nakatulog. Kung maalala ay una nang nanindigan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi naman kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa ating bansa dahil kumalas na tayo mula pa sa Rome Statute. Saan pa ng Pangulo ng mga investigador ng International Criminal Court ay maaaring pumunta at bisitahin ang ating bansa bilang mga ordinaryong tao lamang. Idiniklara ni dating Pangulong Duterte ang pag-alis ng Pilipinas sa International Treaty noong Marso ng taong 2018. Nagkabisa ito makalipas ang isang taon. Gayunman, iginigiit ng International Criminal Court ang kanilang jurisdiksyon sa ating bansa at inihayag na saklaw sa pagsisiyasat nito ang umano'y crime against humanity na nagawa noong Nobyembre 1 ng taong 2011 hanggang Marso 16 ng taong 2019, habang ang Pilipinas ay parte pa ng Rome Statute. Bunsod na rin ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte na kumitil naman ng hindi bababa sa 6,000 umanong buhay. Ayon pa sa opisyal na datos ng gobyerno ay lumalabas ang naturang figure. Ngunit ayon naman sa mga tagapagbantay ng karapatang pantao at ang International Criminal Court mismo, at ang tinatayang bilang ng nasawi ay nasa pagitan ng 12,000 hanggang 30,000 mula noong 2016 hanggang 2019 lamang. Una nga rito ay pinalutang ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang espekulasyon na bubuwagin ang Task Force Davao bilang paghahanda sa umano'y napipintong pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Gayunman, itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang naturang pahayag ni Roque tungkol naman sa Task Force Davao. Umami na po si Secretary Remulla. Tutuluyan po talaga nila ang mag-amang Duterte sa ICC. Kinumpirma niya
na dahil po sa mga resolusyon na ipinasa ng Kamara, ngayon daw ay makikipagtulungan na sila sa ICC at ang pinaka-importanting pagtutulungan ay yung pag-aaresto sa mag-ama kapag sila po ay naisyuhan na ng warrant of arrest. Malungkot po yan dahil talaga naman pong yan ay patunay na wala na pong unity. Dahil paano naman makiki-unity pa ang mag-amang Duterte na makiki-cooperate na ang Marcos administration sa ICC para sila'y dakapin at ikulong sa ICC. Dahil nga po, abay, ang daming nagulintang dun sa aking binalita na ang sabi nga ni PRRD ay anytime ma-arrestuhin siya at saka yung posible dismantle ng Task Force Davao. So, kaya po tayo naging spokes hour para linawin. Unang-una, binibigyan po ng kumpirmasyon na sinabi talaga sa akin yan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na anytime pwede siyang arestuhin. Pinaninindigan ko po yun. Pero nung tinanong ko siya, saan mo nakuha impormasyon na yan? Dahil nasa telepono lang kami nag-uusap, ang sabi niya, ay, hindi ko pwede sabihin dahil nasa telepono tayo. Okay? Pero siguro naman, naniniwala kayo dahil siya dating presidente, ang dami niyang sources of intel. No? So ako, hindi ako nagdududa kapag nanggaling sa bibig mismo ni dating presidente na may banta na siya arestuhin. Ngayon, kaya naman ako nagsuspokes hour ngayon kasi baka isipin daw ng taong bayan, ito ay sa pananaw ni PRRD, na takot siya doon sa warrant of arrest. Hindi po. Ang sabi niya, kung ang warrant of arrest ay galing sa International Criminal Court, haharapin ko sila, pero hindi ako magpapahuli ng buhay. 80 years old na ako, okay na ako. So wag po kayo mag-alala ha, hindi po sa natatakot ang Presidente Rodrigo Roa Duterte kung meron ng warrant of arrest. Ayan mga karibin natin, talagang tutuluyan niya itong si dating Pangulong Duterte. Ayon po dito kay Attorney Harry Roque. Ha? Kasi nga po sa mga statement ni SOG Buring Remulla. Nako. Ano ba to? Magulo, no? Naguguluhan po tayo mga karibin natin kasi iba po yung sinasabi ng kanilang Commander-in-Chief, no, ni President Bongbong Marcos Jr. Dito po sa mga ginagawa ng kanyang mga tauhan. Ano ba? Sinabi na nga po na hindi nga po makikiko-operate, no? Pero bakit ganito? Dahil daw di umano sa mga resolusyon na ipinasa dyan sa House of Representatives, kaya tutuluyan ni Remulla. Naku, ibig sabihin, House of Representatives pala mga karibin natin, nanggagaling yung mandato ni Soji Boying Remulla. Hindi pala kaya PBBM, kundi kaya Speaker Romualdez. Diba? Kasi pag sinabi natin House of Representatives, ang una nating diba si Speaker Romualdez, diba? Kasi siya po dyan yung pinuno. So malinaw na mga karibin natin, diba? Malinaw na kung ano ba talaga ang motibo, dahilan ng ICC, diba? Nako, pinipersonal ba? Laban sa kanya, hindi siya magpapaaresto ng buhay. Malinaw po yan. 80 years old na raw sila matapos lumabas yung balitang yan. Abay, ang PNP nag-issue na ng statement. Hindi daw nila isi-serve ang warrant of arrest ng ICC dahil hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Na-position din namin na nung nagsimula ng preliminary investigation, 2 taon, matapos tayo bumitiw, too late. Kasi yung ating pagbibitiw nag-eepektibo 1 taon matapos natin ma-deposit tong instrument of withdrawal. 2 years sila nagkuha ng permiso para mag-preliminary investigation. Too late the hero, natulog sa kangkungan. Hindi po takot si Presidente Duterte, hindi siya magpapabuhay ng buhay. Hindi siya magpapahuli ng buhay. Ano ba hindi magpapabuhay ng buhay? Hindi po siya magpapahuli ng buhay. 80 anyos na siya, okay na siya. Malinaw po tayo dyan. Ngayon, lilinawin ko rin po, nung aking siniwalat na posibleng pag-dismantle sa Task Force Davao,
yung impormasyon na yan, hindi po galing kay PRRD. At hindi ko po sinabi na utos yan ni PBBM. Yan po yung impormasyon na nakuha ko sa isang very well-placed na informant na taga Armed Forces of the Philippines din. Okay? So, nag-issue po ng statement, hindi lang statement, ng video ang Chief of Staff, si General Browner, at saka yung tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na wala raw katotohanan yan. Well, nagagalak naman po ako na walang katotohanan yan. Kasi nga, kaya ko siniwalat yan, walang dahilan para ma-dismantle ang Task Force Davao. Unang-una, hindi po yan private army ng mga Dutertes. Ang Task Force Davao po ay isa sa pinaka-epektibong paraan para makontra ang mga terorista at iba pang security threat, hindi lang sa Davao, kundi sa buong Mindanao. So kung i-abolish yan dahil nga sa politika, dahil tingin nila private army yan ni Presidente Duterte, ang magsasuffer po, ang magdurusa, ang mga taga Mindanao. Makokompromisa po yung kapayapaan sa Mindanao. Mantakin niyo po, napakatahimik ng Davao. And yet, katabi niyan, ang BARM, ang Maguindanao. Nasa gitna po yan nung talagang magugulong mga probinsya. At Task Force Davao talaga ang nagpanatili ng kapayapaan. Hindi lang po sa syudad ng Davao o sa Davao Region, kundi sa buong Mindanao. So, maraming salamat, General Browner. Maraming salamat sa spokesperson dahil yan po ang ating intensyon nang linabas natin yung impormasyon na yan. Hindi po dapat matuloy ang pagdidismantle ng Task Force Davao. Hindi po yan private army ng mga Duterte. Yan po ay para sa seguridad ng mga taga Davao at taga Mindanao. So, yun lang naman po ang pakay natin sa ating Special Spokes Hour. So, meron ba tayong mga komento? Tignan po natin ang mga komento. Yan mga karbi natin, yan nga po, pinaliwanag na ni Attorney Harry Roque yung kanyang mga binatawang impormasyon, no? Mga nakakagulat na impormasyon. Yan, Sana po naliwanagan po tayo, no? Dito kay Attorney Harry Roque. Yan mga karbi natin, ano man po ang inyong reaksyon dito, sa pagpapa-aresto nga kaya dating Pangulong Duterte ng ICC. No? Nako, talagang naguguluhan po tayo dito sa iba-ibang statement ng ating gobyerno. Mula sa pinakamataas hanggang sa doon sa gumagawa sa grounds, mga karibin natin na iba-iba po ang kanilang sinasabi. Nako. Sa itaas, sa ating presidente, hindi pwede. Pagdating kay Remulla, pwede na raw kasi may resolution naman daw. Galing sa Kongreso, galing kay Speaker Romualdez. Connected connected po. Well, ano naman po ang inyong reaksyon? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para update ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.